Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, isang Pinay nasawi sa heatstroke sa Hajj pilgrimage. 1.6 million pesos na halaga ng marijuana nasamsam sa Port of Clark. Higit 20,000 na Pinoy posibleng mawalan ng trabaho sa Pogo ban. At unang kaso ng Q fever na itala sa bansa. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Kabilang ang isang Pilipina na nakabase sa Riyadh, Saudi Arabia sa mahigit 900 kataong namatay, bunsod ng matinding init sa Hajj pilgrimage ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA. Saad ni DFA Undersecretary Eduardo De Vega, nailibing na nito Miyerkules ang nasawing Pinay. Isa siya sa 5,100 na mga Pilipinong dumalo sa Hajj pilgrimage ngayong taon. Dagdag ni Eduardo, nagpadala na rin ng team ang DFA sa Saudi Arabia para tulungan ng Philippine Embassy sa pag-a-assist ng Hajj pilgrims. Sa huling report, umabot na sa 922 ang death toll sa nangyaring trahedya. Nasamsam ang 940 grams ng high-grade marijuana na nagkakahalaga ng mahigit 1.6 million pesos sa Port of Clark. Sa report ng mga otoridad, hinold ang shipment na idineklarang baby walker na dumating noong June 10, 2024. Agad din itong isinailalim sa X-ray scanning at canine sniffing. Nakita sa physical examination ng jug bags na may lamang mga tuyong dahon at fruiting tops ng high-grade marijuana o kush. Nag-issue ng warrant of seizure and detention ng Port of Clark sa shipment bilang paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Mahigit 20,000 Pinoy ang maaaring mawalan ng trabaho kung matutuloy ang tuluyang pagban ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE. Kasunod ito ng pagsusulong ng ilang mambabatas na iba ng POGO sa bansa dahil sa sunod-sunod na katiwalian na iniuugnay dito. Ayon kay DOLE Secretary Bienvenido Laguesma, nasa 22,000 na mga Pilipino ang kasalukuyang empleyado ng mga legal na POGO operation sa National Capital Region o NCR. Dagdag pa niya nito na nagtakda sila ng profiling ng mga manggagawa na posibleng maapektuhan ng POGO ban sa NCR. Gumagawa na rin ng DOLE ng paraan upang matukoy kung anong interbensyon ang maaaring maitulong ng gobyerno sa mga maaapektuhang empleyado. Kinumpirma ng Bureau of Animal and Industry ang unang kaso ng Q fever sa bansa. Ayon kay Dr. Christian Dakigan, Officer in Charge ng BAI National Veterinary Quarantine Services Division, sa imported goats sa isang government-owned farm sa Santa Cruz, Marinduque na-detect ang nasabing disease. Bunsod nito ay pansamantalang ipinagbawal ang pag-import ng kambing mula Estados Unidos. Batay sa Centers for Disease Control and Prevention, ang Q fever ay isang zoonotic disease na tumatama sa mga kambing, tupa at baka. Maaari rin itong mapasa sa tao sa pamamagitan ng paglanghap sa contaminated dust at magdulot ng flu-like symptoms gaya ng lagnat, fatigue at muscle pain. Kung hindi maaagapan, maaari rin itong magdulot ng komplikasyon sa atay at puso. Kaugnay nito, bumuo na ng Special Fact-Finding Committee si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. para imbestigahan ang paglabag at irregularidad ng ilang opisyal at kawani ng Bureau of Animal Industry kaugnay ng pagpasok ng naturang sakit. Para sa Kidlat News Update, Renzo Renon, nag-uula. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.